Putya, ang sipag mo, boss. Ito namang balita na to. Oo, si ano daw, local executive daw na nag-abroad sa kasagsagan ng bagyo, pagpapaliwanagin, walang iya. Galit na galit kayo kay Inday. Hanap kayo kay Inday ngayon. Kasi si Inday, alam ko, nasa hig ba si Inday? Oo, nadudun yata sa hig eh. Oo, basta wala si Inday, yun talaga personal matters. Kailangan mag-ikot-ikot sila eh. Putang ina nyo eh, pinadala nyo ba naman yung tatay doon? Kung di ba naman kayo mga gago eh. Pinadala nyo yung tatay doon, tapos pagpupuntahan, dadalawin nila, nagagalit kayo. Mga tatay nyo kaya, pag dadalahin doon, ipalit natin kay Pangulong Duterte para hindi na umalis si Inday Sara sa Pilipinas. So ngayon nahanap nila si Inday Sara. Nasaan mo si Inday Sara? Puro na lang biyahe. Ginaganon ni Claire Castro, ni... Sino yun? Yung taga La Union, maraming buhok sa mukha. Nagpapanggap na lalaki pero alam mong bakla. So hinahanap nila si Inday. Lagi sila nagagalit pag umalis si Inday. Eto na ngayon. Ang daming mga mayor ng mga apektadong mga lugar ng bagyo umalis. Pucha, yun talagang dapat kasuhan. Yung mga mayor na inabando na yung kanilang mga nasasakupan sa kasagsagan ng bagyo, pucha yan. Uso kasi sa ngayon yan eh. Kasi habang binabagyo ang Cebu, nagbubuk signing eh. Nagbubuk signing si Madam Lisa Marcos. Sa kumukuha ng paano nakakatulog na mahimbing kaya itong mga hinayupa? Wala bang mga TV to sa bahay para makita kung ano nangyayari sa Pilipinas? So sige, pakinggan nga natin tong balitan to. Ipinagpapaliwanag ng Malacanang ang mga local chief executive na nagsipag-abroad sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Report mula kay Eden Santos. Hindi po natin agad-agad dito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan... Wala kang kasalanan. Pagkaiba, walang kasalanan. Pero pag si Inday, gigil ka. Pag si Inday, galit ka. Walang hiya ka talaga, Claire Castro. Napaka-inconsistent mo talaga. Ano yung utak talaga dito ni Claire Castro? Kasi laki lang siguro ng munggo. Walang hiya. Kung yung munggo na yan, hindi naging toge yan. Baka nalaglag na yan, naisingan mo na yan. Buti na lang, naging toge yan. Sumabit ng konti dun sa ugat. Pag-aralan muna. Pagpapaliwanagin ng Malacanang ang mga lokal na opisyal na wala sa bansa sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Yan ang sinabi sa press briefing sa Malacanang ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa kabila ng kautusan ni DILG Secretary John Vic Remulla na kansilahin ang kanilang travel applications and leaves. Kabilang sa mga ito sina Mayor Manuel Santiago ng Pilar, Cebu, Isabela Governor Rodolfo Albano. Nakalagay Frasco to UK, Rama to London, Solante to London, Duterte to London. Sino ba itong Duterte na to? Ano ba nila Pangulong Duterte yan? Si Dotillos to London, Arquiliano to UK. Putang ina nyo, nag-excursion kayo. Pare-parehas kayo ng pinuntahan, mga loko-loko kayo ha. Si Santiago sa London, si Monleon sa UK. London din yan. Si Mayor Quino sa London. Putang ina nyo, puro London. Ano yan? Anong gagawin nyo dyan? Magmamadyong kayo? Walang hiya. Pare-parehas. Tas pare-parehas si 9 ng September. Tapos ang alis, kailan? Putang ina, puro London eh. Gano'n ba kayo? Punta ba kayo sa may tulay ng London? Titingnan nyo kung nagpo-falling down ba talaga yan? Baka magpa-picture kayo dun sa mga gwardiya ni Queen Elizabeth ha? the third, Liloan Cebu Mayor Algiu Fernando Frasco at iba pa. Anya, dapat alamin muna kung ano ang dahilan ng kanilang pagpunta sa ibang bansa at kung ito ba ay nakaapekto sa mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Alamin kung anong pinunta nila sa ibang bansa. Tangina, di ba ina-approve nyo yung leave ng mga yan? Siyempre, pag nag-file ng leave yan, aalamin nyo kung anong gagawin nila sa mga lugar na yan. Personal travel ba yan? Kung personal travel yan, syempre, titingnan mo yung urgency. Bakit gano'ng ka-personal to? Magbabakasyon lang kayo o babagyo? Hindi ba kayo hindi nyo ba kayang cancelin yan? Ang dami nyo naman pera. Di ba pwede i-rebook na lang yan? Yung mga hotel ninyo, i-rebook yung mga airfare ninyo kasi may paparating na bagyo. Kasi in-apply nila ng September, totoo.
Ibig sabihin, na, plano na nila ahead of time. Bago pa sila umalis, babagyo na. Walang hiya na yun. O kaya, kung halimbawa man, bumabagyo, nandoon sila. Sabi nila, hindi 3 days, 2 nights ako eh. 2 days pa lang ako eh. Tainan niyan, kung talagang mahal ninyo yung mga bayan ninyo, lahat kayo nagsipag-uwian. Tainan niyan, ang umuwi lang yung mag-asawang Frasco. Siyempre nga naman, putya high profile sila eh. Etong mga ito, dapat itong mga to suspendin eh. Walang due naman talaga. Sige, diretso. Bagyo. At ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tignan po natin at kung paano sila mag-explain despite that na may memorandum ay sila po ay pumalit. Kung ako Malacanang, ang sasabihin ko dito, sa totoo lang, kami sa Malacanang, although nasa responsibilidad naman ito ni Secretary Remulla, para sa amin talagang hindi maganda yun. Na iiwanan mo yung probinsya mo or kung sakali man na nasa ibang bansa ka, hindi ka umuwi sa oras na hinahagupit yung probinsya mo. Ikaw ang ama ng iyong lungsod. Dapat nandudun ka. Saan ka makakita? Nasusunog yung bahay mo. Tapos, nasa basketballan ka. Ayaw mo umuwi. Yung bahay nyo nasusunog. Nagbabasketball ako, mamaya na. Rebansi to eh. Malaki pusta na ito eh. Di ba dapat yun ang stand ng Malacanang. Kung kami sa Malacanang, namin yan. Talagang kinukundina namin yung mga ganyan. Kung sila ay umalis at sila ay nandoon noong nangyari ito, hindi sila nagsipag-uwian, hindi maganda yan. Pero we will leave it up to Secretary Remulla kung anong gagawin niya dyan. Kung i-reprimand ba niya yung mga yan, kung kakasuhan ba yan, it's up to him. Pero kami sa Malacanang, hindi namin gusto. Wala na nga si Marcos hindi na nga matagpuan. Tapos yung mga mayor, wala pa. So inapprove ito ni Pambari 4 dyan sa Cebu. Inapprove din ito ni Secretary John Vic Remulla. So sinong dyan? Sinong may kasalanan yan? ng bansa. Ipinagtanggol naman ni Castro si Pangulong Ferdinand Marcos. Ito maganda to. Pinagtanggol ni Castro si Pangulong Marcos doon sa pagbibigay niya ng 5,000 sa partially damaged tsaka 15,000 sa totally damaged. Sige. Marcos Jr. sa harap ng mga batikos ukol sa... Nakakahiya, no? Mantakay mo, presidente ka ng Pilipinas. Nandiyan ka sa Cebu. May One Cebu pa dyan. Yung One Cebu, daw yun, nagkaisa yun para iboto si Bongbong Marcos. Tingnan mo yun nandiyan, puro bata. Ni walang matanda na gustong humarap sa inyo. Putang ina. Paano? Kayo ang rason kung bakit siya nagkapeste-peste ang buhay nila. Dami naman daw dumaan presidente. Ngayon lang daw nagkaroon ng ganitong salot sa buhay nila. Pucha, sa under ng pamumuno mo. Ibig sabihin, si Bongbong talaga ang salot eh. Tingnan mo mga bata yung nandiyan dyan. Ano naman muwang ng mga batang kinakausap nyo tungkol sa baha? Ayop talaga naman. Gusto siyang parang yung mga bata, gusto siyang hablutin eh. Tulong pinansyal na ipinamigay nito sa mga nasirang bahay. Hindi siya pinagkakaguluhan, no? Si Inday Sara, sabi ko sa inyo, kahit saan magpunta yan, kahit saan lupalop ng mundo magpunta, pinagkakaguluhan. Mantakin mo, nakaraan sa Qatar, pinagkaguluhan. Sa Middle East, pinagkaguluhan. Sa Japan, sa Korea, lahat ng puntahan niya, pinagkaguluhan. Ito si Bongbong, tangina, ang humaharap sa kanya, mga bata eh. Siguro ng mga bata, ito ba si Bongbong? Tangina, ito ba yung utal-utal magsalitas? Magaling pa akong mag-speech dito. Ay dahil sa bagyo, nagtrending sa social media ang pagbibigay ng Pangulo ng tig 5,000 pesos para sa partially damaged at 10,000 pesos naman sa totally damaged na mga bahay. Sabi nga nito ni Guanzo, no? Ano yan, BBM? Magtatayo tayo bahay-bahayan? Tangina niyan. Nga naman, 15,000. Ano magagawa ng 15,000? Ito yung sinabi niya to na 5,000 partially damaged, 15,000 para makapagsimula na sila. Sabi niya, para makapagtayo na sila ng mga tirahan nila. Gago rin to eh. Sabi ko sa iyo yung 15,000, sapatos ko lang yan. Putang ina pa, paano makakapagpatayo ng bahay yan? Halaga nga lang ng sapatos ko yan eh. Mas mahal pa nga yung sapatos ko dyan. Walang hiya. Trilyon-trilyon yung perang ninakaw ng mga kurakot sa gobyerno. Tapos, bibigyan nyo ng 15,000. Inang yan. Ginawa nyo namang pulubi yung mga tao. Walang hiya. Sabi nga ni Guanzon, di ba? Yun nga ang lumabas ng Imbornal. Binigyan ng DSWD 80,000 eh.
Oo, tapos ito, sinalanta ng bagyo. Biktima tong mga to ng mga kakurakutan ng mga taga-gobyerno, mga ghost projects, mga sablay na flood control projects. Biktima tong mga to pero ito ang binigay. 15,000, walang June. Kala ko ba babayaran nitong mga Marcos ang utang ng Pilipinas? Pera na ng Pilipinas yung ipinamimigay, tinipid pa. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Yun ang sinabi niya, wala nang karugtong yun Yun ang sinabi niya, walang karugtong. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit. Para meron sila magamit para makapagtayo na sila ulit. May sinabi ba siya rito na paunang bayad lang yan? Oo, ano yan? Bali, installment yan, ang halaga niyan, bawat isang bahay, pagka completely damaged, at least mga 150,000. Pwede na siguro yung mga ganun, 150K, pwede na kahit papaano, maganda-gandang ano na yan, bahay na yung magagawa mo dyan. Kulang pa rin yan, pero okay na yan, pwede na yan. Kasi hindi naman talaga kayang bigyan kayo ng 3 palapag na bahay ng gobyerno, hindi naman nila kaya talaga yan. So, kung talagang gusto nyong makapag-build sila ng maayos-ayos, bawat pamilya, bigyan natin ng mga ganyan, 150, 200. Diba? Wala na siya sinabi rito, nadadagdagan Walang sinabi. Tingnan nyo sasabihin ni Claire Castro. Hindi po kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga. Utang ina niyan. Sinisira naman yung nakaraang administrasyon, hayop naman na ito si Claire Castro. Nangyari ngayon, tapos isisi mo yung nakaraang administrasyon, tarantado ka talaga. Yung nakaraang administrasyon, mura pa ang materialis nun. Gago lahat ngayon mahal. Kaya nga tinawag natin si Bongbong Marcos na pinakamahal nating presidente dahil lahat nagmahal nung naging presidente siya Yung 15,000 nun, marami pang mabibili yun. Tsaka walang ganito. Walang ganito kagrabe na biktima ng ng delubyo nung panahon ni Duterte. Luka-luka ka pala sasabihin mong magkano yun? 15,000 binibigay ni Tanga. Alam mo binigay ni Pangulong Duterte nung pandemya? Ilang Ilang social amelioration program? Ilang Trench ba tawag doon? Di ba? Ilang beses na nagbigay si Pangulong Duterte ng pera sa mga buong Pilipinas to biktima. Biktima ng hindi na biktima. Kasi nga hindi tayo makalabas ng bahay dahil pandemic, walang trabaho. Nagbigay ng pera si Pangulong Duterte 3 beses. 3 tranche. Sa loob ng 2 taon o kulang-kulang 2 taon na lockdown tayo or meron tayong tawag dyan? Yung new normal sa pandemic. Anong sinasabi mong 15,000 binibigay ni Pangulong Duterte? Walang hiya talaga to. Lahat na lang isisisi mo kay Duterte. Kahit na yung kabobohan nangyari sa inyo, kay Duterte mo na naman isisisi At binigay na paunang tulong. Paunang tulong? Wala sa sinabi paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po Anong paunang tulong? Sinungaling ka. Sinabi mong paunang tulong. Ulitin natin yung sinabi ni Bongbong walang hiya ka talaga Natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Hindi po. Yun ba? May sinabi bang partially? Walang sinabi si Bongbong na partially. Fake news talaga to si Claire Castro. Ang inan to, napakasinungaling mo. Sinasabi mong partially. Wala sinabi si Bongbong na partially. Ikaw nagsasabi ng partially. Walang hiya ka. Kailangan batikusin dahil nung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin. Nung panahon ni Duterte, paunang tulong talaga. Ngayon, wala sinabi si Bongbong paunang tulong. Tumigil ka. Sinungaling. Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar. Wag mong i-add kasi yung 760 million maliit na pera yun. Sa dami ng apektado ngayon, hindi lang isang probinsya. Ilang probinsya yung apektado, tumigil ka. Maliit yung 700 million, tangingot nito. I-divide mo sa ilang pamilya yung apektado. Magkano lang yan. Luka-luka. Na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang... Walang sinabi. Kalinaw-linaw nung interview na yun, wala siyang sinabing ongoing, wala siyang sinabing partial, wala siyang sinabing lang to.
pauna lang to, may kasunod pa yan. Wala si sinabing ganun. Walang hiya ka. Pakasinungaling mo na, kuryente na naman kayo. Pagtulong at kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So, yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs. Sige, tangina, sige. Magsinungaling ka pa, huling-huli ka na. Para po makarecover ang nasabing lugar. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing. Walang karugtong. Luka-luka, ikaw lang nagsasabi. Kasi alam mo, maliit yan. Kaya nga, ginagawa mo ng paraan eh. Wala sinabi si Bongbong na may karugtong, ikaw anong nagsasabi. Presidente ka ba? Walang hiya, oh. Wala kami narinig kay Bongbong na gano'n. Ikaw lang yata nakarinig nun. Baka pinangako sa'yo. Hindi totoo yan. Daming interview ni Bongbong. Wala naman siya sinabi, down payment lang yan. Walang gano'n, Claire. At patuloy po ang pagtulong. So, ibig sabihin, hindi po doon natatapos ang pagtulong ng Pangulo. Ulul. Style mo, bulok. Tayo na. Si Edin eh. Parang gusto ka na namang kagatin ni Edin sa mukha eh. Inaano mo si Edin eh. Walang hiya ka. Chacharutin mo pa si Edin ha. Hayop na yan. O, ayan. Di ba? Ang dami nating napag-usapan, no? Saya-saya. O, sige, maghanap ulit tayo ng mga re-reactionan natin na kasi nga, Vox Populi, Voice of the People, ito reaction ng taong bayan patungkol sa mga issues na nagaganap sa ating lipunan. Hanggang dito na lang po tayo. Oo, pagod na si Boss Dada ninyo. Matutulog. Manonood pa ako nung pinapanood kong K-drama na tungkol sa infidelity. O yan, Vox Populi, abangan po ninyo. At saka mag-subscribe po kayo doon sa isang YouTube channel natin ng Boss Dada 2.0. Type na lang po sa my YouTube, Boss Dada 2.0. Ayan, tapos yung mga video na ina-upload natin dyan, i-like, i-share po ninyo. At sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, gaganda buhay nila pag nanood sila niyan. O, at syempre, mag-subscribe din po kayo dito sa channel na ito, ang Boss Dada TV channel dito sa YouTube. Ito po ang ating primary channel. At i-like and share niyo rin po yung ating mga vlogs dito. Follow po kayo, subscribe sa mga social media accounts ng Banateros Brothers. Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ, si Jay Guevara, at saka si Sir Nyak. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.